Tuwang-tuwa itong si Venice at itong si Sharon matapos nga magtagumpay ang kanilang mga plano na siraan nga itong si Tata sa pamilya ng mga Palma at nang tuluyan nga itong mapaalis sa mansyon. Ngunit sila ay sabsablay sapagkat marinig nga nitong si Margaret ang kanilang pag-uusap. Kaya naman agad-agad bumaba nga itong si Madam Margaret upang kumprontahin nga itong si Venice at itong si Sharon kung ano ang pinagkakatuwaan nila, kung ano ang napagtagumpayan nila. Huwag umano nila sabihin na may kinalaman sila sa pagkawala ng relo. Ngunit tudo deny naman itong si Venice na nagkakamali siya sa kanyang mga narinig. Ngunit nagsimula nang magduda itong si Madam Margaret hanggang sa pumasok siya sa kwarto nga nitong si Vincent. Nagsalita naman ito si Julius na hindi niya dapat pagalitan itong si Tata dahil napaka-nice nito sa kanya. Hindi totoo na masamang tao itong si Tata, hindi siya naniniwala hanggang sa mapansin ni Margaret ang kakaibang drawing nga nitong si Julius kung saan naroon nga itong si Tata habang yakap nga itong si Julius, samantalang sa kabila naman ang isang katulong na may hawak na relo. Dito na nakumpirma ni Margaret na hindi si Tata ang gumawa ng bagay na iyon hanggang sa napalingon siya sa pinaglagyan ng relo at doon niya nakita na mayroon itong dugo kung saan pinilit ng magnanakaw na isiksik ang kanyang kamay sa naturang lagayan. Ay tiningnan ni Margaret ang mga kamay ni Sharon at nakumpirma niya na mayroon itong sugat, kaya naman sinabi niya na maaaring siya ang nagnakaw. Ngunit nag-deny itong si Sharon na nasugat lamang ang kanyang kamay dahil nang naghiwas siya sa kusina. Ngunit dudang-duda na ang may-ari ng relo at sinabi nito na pupuntahan niya si Tata at sa oras na makumpirma niya na walang sugat sa kamay itong si Tata, isa lang ang ibig sabihin nito ay siyang kumuha ng naturang relo at pilit niyang siniksik ang kanyang kamay kaya may sugat na naiwan o may dugong naiwan sa lagay ng relo. Bagay na hindi maitatanggi nitong si Sharon kahit anong gawin niyang pagdidinay hanggang sa pumunta nga si Margaret sa bahay nga nila Tata upang kumpirmahin ang katotohanan mula sa kasinungalingan ni Venice at nitong si Sharon. At hindi nga siya magkamali dahil wala siyang makita na bahid na sugat sa mga kamay ni Tata, kaya mali ang kanilang hinala na si Tata ang may kagagawan. Nilagay lamang ito ni Sharon para masiraan siya nitong si Venice at nitong si Sharon. Maya-maya sa galit nga ng kanyang ina ay hindi na ito nakapagpigil pa sa kanyang bunganga. Sinabi niya na napakasama umano daw talaga nitong si Venice. Bagay na kinaiinisan ng husto ng kanyang asawa dahil maging ang kanyang asawa ay niloloko niya dahil sa hindi ito kailanman naging loyal at naging tapat dito sa kanyang asawang si Francis. Nalaman din ni Margaret ang katotohanan tungkol sa pangangaliwangan nitong si Venice at alam na ito ni Francis. Hinarang pa ni Tata itong kanyang inang si Nay Guapa. Ngunit yun na nga ang pinakatanging paraan para malaman ng lahat ng mga Palma na ibang ang katauhan nitong si Venice at marami pa siyang gagawing kasamaan sa oras na hindi ito matuklasan ng lahat. Kaya naman dito na pagtantungan nitong si Margaret na kaya pala noon pa man hindi niya kayang lubusang tanggapin itong si Venice dahil sa kakaibang ugali nito. At ngayon napapatunayan niya na hindi talaga siya worth it para sa kanyang anak na si Francis. Sobra ang galit ni Margaret. Tingin niya ay hindi niya talaga mapapatawad ang ginawa ni Venice. Sa kabilang banda, kumikilos naman ng ina nitong si Venice na ito nga si Vivian. Hindi dapat malaman ng lahat ang totoo sa kanyang anak kung saan ito nga ay masama at ito ang gumagawa ng kasamaan sa loob ng mansyon ng mga Palma. Hindi maaaring mapatalsik ang kanyang anak. Marami pa silang utang na dapat bayaran. Gagamitin kasi niya ang kanyang anak. At malaki ang kapit nga ni Venice dahil nga asawa siya nitong si Francis. Kaya naman madali lang sa kanila ang pera. Ngunit hindi siya papayag na may makasira nito. Kaya naman itong si Vivian ay gagawa niya ng kasamaan. Patatahimikin niya ang ina nga nitong si Francis na ito nga si Margaret. Magugulat na lamang itong si Tata at itong si Nay Guapa dahil bigla na lamang masusuka habang kumakain nga ng batchoy itong si Margaret at dito'y mawala ng malay at agad-agad isinugod sa ospital. At ang masama pa roon ay pagbibintangan itong si Tata dahil siya ang nagluto
Sa kabilang banda, hindi naman makakapayag si Nay Guapa na makulong kanyang anak, kaya naman inako niyang kasalanan. Kahit na hindi sila ang may kasalanan, ginawa iyon ng ina nitong si Vivian. May tao siyang inutusan para lagyan ng lason ang pagkain na kinain nga nitong si Margaret. Makukulong man pansamantala itong si Nanay Guapa, samantalang galit na galit itong si Tata sa nangyari sa kanyang ina. Batid niyang wala silang kasalanan, wala naman silang nilagay na kakaiba sa naturang batchoy, at napaka-imposible ang bagay na bigla na lamang malalason itong si Margaret. Bakit sa dami ng customer nila ay yun lang nangyari ang bagay na iyon, kung saan nakausap nila itong si Madam Margaret at nalaman ang katotohanan na wala talaga siyang kasalanan. Kaya naniniwala siya na sinasabotahe lamang sila. Uusad man ang mga ilang araw, malalaman din nila ang katotohanan, sapagkat si Margaret alam na ang katotohanan at alam na ang kapasidad na kayang gawin nga nitong si Venice at ng kanyang pamilya mula sa mga Palma. Kaya naman dito makakalabas din itong si Nay Guapa dahil ipagtatanggol ito nitong si Madam Margaret. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.